What's up guys? Welcome to my video channel. Today is mag-share na ako ng aking binili na router na Tenda AC 1200. So, bakit ako bumili na ganitong router is gagamitin ko siya sa P2P setup ko. So, wala akong alam sa Microtech. So, nag-decide ako bumili ng router na meron siyang gigabit port. So, router na meron siyang bandwidth management. Gagamitin siya pa-control ng P2P. Kasi, bukod sa may vending machine ako na naka P2P setup, hindi marami na akong mga kapitbahay na gusto makikonnect sa akin internet connections. So, ang problema ko lang is paano ko yung i-control yung internet connection na tinatapon ko sa kanila sa mga antena nila. So, paano ko gagawin kasi wala ko Microtech, and nalaman ko pala na yung mga router na may bandwidth management is gumagana rin pala. So, parang antena, sa main IP ko na antena, hindi tatapon ako ng internet connection sa ibang antena is pwede ko pala kontrolin kung pwede ko limitahan yung internet connection na pwede ko i-provide sa kanila. So, para pulido o maganda yung transmit ng data is nag-decide ako na bumili na router na mayroong gigabit port. So, hindi ako gagawin ng reviews regarding dito is kasi marami pong review regarding dito. So, ang router natin is Tenda AC11. So, kung nakita ko dun sa binilihan ko na online shop is ang feedback doon is naka-Chinese version yung box, pero yung firmware nito is English version. So, ngayon is ma-unbox ako ng aking Tenda AC11. So, Tenda AC11. So, tingnan natin yung laman nito. So, malaki yung box niya, no? Okay. So, ito yung laman ng ating Tenda AC11. Una is meron siyang manual. So, of course, di mawala talaga ito. AC11. So, meron siyang power adapter o power supply. Manual and power supply. So, meron siyang free LAN cable. Ganda na lang cable ah. So, flat no. So, medyo kakaiba yung free na LAN cable. First time ko nakakita ng ganito. Hindi yung, syempre yung router. So, laki pala, no? So, bawa. So, meron siyang 5 antena. So, ang ganda niya pala, no? So, okay. Parang siyang drone. Biro lang po. So, meron siyang tingnan natin sa likod. Nandito yung power supply. Saksakan niya. So, reset, Wi-Fi, and then yung Wi-Fi, ibig sabihin ito is pwede mo yung i-turn on and off itong Wi-Fi ng ating Tenda AC11. Dito yung 1, hindi mo siya 3 port. So, ang port nito is gigabit. So, kung magkano ang presyo nito, itong ating router is kaya na ba mag-restart kasi iba-iba yung presyo na ng seller. So, ulitin ko na, binili ko siya para sa aking P2P setups. Gagamitin ko siya na pang bandwidth control sa mga gusto mag-connect sa akin gamit ng P2P. So, meron siyang gigabit port para magana yung transmit ng data. So, nag-decide ako na kung may budget naman ako is lahat ng lahat ng gagamitin kong router switch is naka-gigabit para pulido yung tapo ng internet connection. So, sunod natin gagawin is tingnan natin yung bandwidth management nito. Kung maganda ba yung bandwidth management niya or meron nga ba siyang bandwidth management. So, ituturo ko lang sa video na to. So, guys, pupunta isa natin and then subukan natin sa ating laptop. Okay guys, nakasaksak na ang ating AC11, Tenda AC11. So, nakasaksak na rin ating ISP.
So, ngayon is papasukan natin yung GUI o Graphic User Interface ito nating AC11 para makita kung meron nga ba siyang bandwidth management o bandwidth control. So, pupunta ako sa aking laptop. Okay guys, nandito na ako ngayon sa aking laptop. So, yung sinaksak natin na Tenda AC11 na router is i-check natin kung meron ba siyang bandwidth control o bandwidth management. So, tandaan po natin nun. So, binili kitong router is for the P2P setup na mayroong bandwidth control. Siya yung gagamitin kong pang bandwidth control management sa mga antena na tatapunan ko ng internet connection. So, wala akong alam sa Microtech. So, ito muna. So, hanapin ko muna yung ating router. So, ito yung Tenda 574AB. Basta ito na yun. So, Tenda. So, mag-connect na tayo. And then, connected na tayo. Okay, connected na. So, pupunta tayo sa browser. According sa manual, ang default IP niya is 192.168.0.1. So, enter. Ngayon, meron tayong tatlong pagpipilian, no? So, PPOA, Dynamic IP Address, Static IP Address. So, PPPoE, ginagamit to sa P2P. So, dahil ang purpose ko lang is for bandwidth management sa mga aking P2P setup. So, Dynamic IP Address ang gagamitin ko. So, Wi-Fi name, papalitan ko na lang ng Wi-Fi zone, and then password. Okay. So, okay na. And then, kukunik tayo doon sa Wi-Fi na ginawa natin. So, yun, refresh na lang natin, refresh. So, ngayon is hanapin natin yung Wi-Fi zone na ginawa natin Wi-Fi na. So, meron siyang 5G, no? Wi-Fi zone, connect. First time ko ito, pero titingnan natin ano yung magawa natin. So, password. Enter. Connected na tayo. And papasok tayo sa admin ang Tenda AC11. Okay, nandito na tayo. So, tama nga, no? Nasa ano siya. So, pili ko daw mag-upgrade. So, hindi muna. Not now. So, tama nga, no? Meron English version yung firmware nito, no? Doon sa box na is naka-Chinese. Pero pagdating dito is naka-English version. So, nandito yung bandwidth control. So, nandito yung aking laptop. So, nandito. So, meron nga siyang bandwidth control. Palagay dito. So, meron nakalagay dito, no? Pag 128 kbps pang wave. So, nandito yung mga recommended na speed internet connection. Or meron siyang manual. Kung gusto ng 10 Mbps, so kaya na mag-estimate nito. Kasi, mabasa nito na KB, big letter yung KB, ibig sabihin kilobytes per second yan. Hindi siya kilobits per second. So, gaya ng sinabi ko sa ibang video ko is makaiba yung kilobytes per second sa kilobits per second. So, yung kilobits per second is small letter yung B. So, nakita natin normally, no, 1 Mbps is equivalent to 1024 kbps. Ang ibig sabihin pala nun is 1 megabits per second equivalent to 1024 kilobits per second. So, hindi natin alam kung magkano, hindi ko alam kung ilan ng 1 megabits per second sa 1 kilobytes per second. So, tayo na bahala mag-assume. So, try natin maglagay ng, ilagay natin kung ilan ba ang speed nito.
512 kbps SD videos. Kumaga sa ngayon natin, okay. So mag speed test tayo kung gumagana yung ating bandwidth control. So maganda pa itong SL11 kasi makita agad yung bandwidth control. Okay, so 512 kilobytes per second is ang equivalent niya is nasa, so parang aabot siya ng 5 Mbps. So dito nakita na Mbps, ibig sabihin megabits per second. So ang 512 kilobytes per second is equivalent niya sa megabits per second is nasa 4 or 5. So nasa 4 or 5 yan. So gumagana yung ating bandwidth control. So madali lang agad makita na pagpasok ng admin account o GUI ng ating 10.11, nandito na agad. So napansin ko lang, no, para wala siyang guest network. Meron siya. So meron siyang guest network, no, na pwede paganahin. So maganda ito para sa na di mo na kailangan magmano-mano. So tingnan natin kung ano meron dito. So wala siyang wala wireless bandwidth limit. So meron din sa di ko lang ibig sabihin ito, pero ibig sabihin ito yung limit na pwede may setup ay hindi. So ngayon is sa wireless, hindi meron siyang nandito lahat yung so kayo na bahala mag-explore nito, no. So sa guest network, check natin kung meron siyang bandwidth limit. Meron siya dito. So manual, kung manual kayo dito nakalagay Mbps, ibig sabihin pwede nyo ilagay dito na 1 o pwede rin. So maganda pa lang S11 kasi meron siyang guest network na pwede tayo automatic siya na meron siyang speed limit sa mga clients. So kayo na bala mag-explore. So sa ating S11 meron sa status, router modes, internet settings. So meron din siyang AP mode, universal repeater, wireless internet service provider in the router mode. So naka-router mode ako. So connection type naka-dynamic wireless. So maganda para sa akin itong 10.11. So regarding sa review nito is merong marami sa video tutorial. So ang akin lang is pinakita ko lang na meron siyang bandwidth control. So mangyari, no, kung gagawin ko na siyang main connection ng aking P2P, so malamang dito lahat makakonect ang aking mga client. So pwede ko na controlling kung ilang internet speed lang ang makukuha nila sa akin. So tingnan mo natin. Kung sakali hindi nila sila magbayad is pwede ko rin sa i-block yung internet connection nila. So hahanapin ko saan makita yun, yung mag-block ng MAC address. So hindi ko mahanap. So kayo na bahala mag-explore nito, na. So hanggang dito na lang, guys, na. So thank you for watching. Yun lang po, guys, na. So kung meron kayo natutunan, no, paki-like and subscribe ng mga ating channel, no. So kung meron kayo karagdagan, pwede na i-comment below sa ating video. And then kung meron akong malis na sinasabi, pwede na ako i-correct dito. So hanggang dito na lang, no. So thank you for watching.